Hi everyone, it's me again, Daniel Uy, your marketing professional here at Toyota Tugao. And katabi natin ngayon is the brand new Toyota Land Cruiser 300 ZX HEV automatic transmission. And please take note, itong pagiging hybrid niya is gasoline engine na. Okay, bago natin simulan to, magkaalaman na tayo kung gaano katipid itong sasakyan na to pag binamaneho nyo. At its size, okay, sa laki niyang to, matipid na po siya sa 10 kilometers per liter. So ano pa inaantay natin? Ikutan na muna natin. So simulan natin kung ano yung makikita natin sa harapan. So by the way, allow me to read the specs of this unit para hindi tayo magkamali. Itong headlight natin o headlamps is a split type LED with sequential turn signal. At yung DRL naman niya is LED light na po. So pakita natin kung ano itsura ng LED light niya. So habang naglalakad tayo, yung fog lamps niya is LED na rin po. Yung sides, ayan. So nakikita nyo na yung kanyang LED light. Yung kanyang fog lamps, buksan natin. Ayan. So patayin na natin. Yung side step niya is full cover with illumination. At meron din siyang roof rail sa taas if in case na maglalagay kayo ng mga gamit pa. So, wag lang natin kalimutan na iparegister ito sa LTO kapag lalagyan natin. So, maganda yan, bago kayo bumili, nakaisip na kayo kung anong klaseng roof rail yung ilalagay nyo. Then, yung front windshield wiper natin is intermittent and rain sensing. So, syempre, pag umulan ng konti, hindi naman siya yung ganun lang. Yung sensor niya, kapag nakita niyang madami-dami na yung ulan na bumagsak sa windshield natin, tsaka siya gagana, hindi siya yung maselan. Okay? Then, rear combination lamps, LED with sequential turn signals. And yung outside rear view mirror natin is adjust, auto fold, memory, heater, and reverse link. Okay? Rear spoiler natin, meron siya moonroof with tilt, slide, and jump protect. By the way, habol pala natin. Yung safety features na makikita natin sa harapan niya. Meron siyang front camera, meron siyang 1, 2, 3, 4 eye sensor. Para if in case na meron batang maliit na ganito, is ma-signalan niya si driver na may dumadaan na paslit. Okay? So, maganda sa kanya is yung chrome design niya sa kanyang grill. And may piano finish pa na design para sa front pasa natin. Ito naman buksan yung kanya under the hood. Wow! Ang gaan lang. Oh, padaan lang. Ang gaan ng kanyang hood. Okay? Magaan din yung pagbaba niya. Ayan, malalaro mo. Hindi tulad nung iba, medyo may katigasan. Compare kay LTD na Fortuner, malaki to, pero mas nagaanan ako. So, ang dami niyang mga coolant. So, naka-twin turbo na rin tayo. So, ano ba yung description ng ating engine? Is a B35A-FTS 6-cylinder B-type. Naku, ang dami nito. 24 valve. DOHC, double overhead cam. Chain drive, twin turbo, 1 dash motor hybrid. So yung battery niya nakalagay sa likod. So makikita natin mamaya sa third row seats. Medyo nakaano siya. Angat. And iba siya sa design ng nakaraang ZX na LC. So yung engine displacement natin is 3.5 engine. And yung total horsepower nito is 415. Ang nadadrive ko pala na pinakamalaking sasakyan natin dito is yung 2.8 engine. So ito 415, grabe, sarap i-drive nito.
Yung maximum torque naman nito Newton and RPM niya is 65 or 650 over 2,000 to 360. So fuel type niya is hindi na po diesel as of now. Gasoline na po siya. At ang maganda dyan, tahimik po siya compared sa diesel. Meron kasi kliyente na mas hinahanap yung gasoline over diesel kasi mas tahimik, mas hindi nagbabibrate kumbaga. So, proceed na tayo sa gilid muna and then interior tayo. Ako naman tayo sa size ng gulong niya. Yung gulong ko is 15 sa BIOS. Ito naman 265, 55 or 20. Grabe, laki nito. Talagang yung water waving nito is kayang-kaya niya. Pero syempre, tansyahin pa rin natin yung speed versus yung taas ng baha. Kasi pag masyado natin binilisan yung pagpapa-under natin, kahit kaya sabihin natin kaya ng engine, pero i-consider natin yung front fascia natin, baka masira. Bago tayo tumayo nga pala, yung front suspension natin is double wishbone sa harap, and yung likod naman is multi-link. Ito naman yung common na laging ginagamit natin sa sasakyan. Nag-iiba na lang kapag pick-up truck yung sasakyan na gamit natin. So let's proceed sa driver's side. Pero bago tayo pumasok, yung ating side mirror is chrome plated, and nandito yung kanyang side repeater lamp. And logo ni Hybrid Electric Vehicle. And meron siyang sensor dito, if in case na nasa yung susi, no need na pindutin mo siya. Basta nasa katawan mo lang yung susi, bubukas na siya. So ito yung sides niya. Ayan. So meron natin tayong assist ng ilaw dito. Bottle holder. Konting tapo na lang. Ginagawa naman pasahero ko, ginagawang basurahan tong bracelet na ito, nakakaasar. Nagti-TNBS din kasi tayo. Nandito na tayo sa driver side. Buksan natin kung ano yung mga bubuksan, kung ano yung makikita natin dito. Equip din siya ng SRS airbag dito, syempre. Wala siyang cup holder dito, pero meron siyang vent dito. Okay, may speaker din dito, mamaya pakita natin. Talagyan ng mga dokumento natin, at ito yung manual. Kapag masipag kang basahin, pwede mong pagtsagaan to. Kasi, pag nagkaroon ng air technical, at least alam yung gagawin mo. Yung front row seats naman niya, o seat, is equipped with power seat. So, pag maliit ka, iangat mo lang. Iangat lang, ito medyo, ito na yung sagad na mataas. Ayan. So mamaya pakita natin yung mga buttons dito and yung mga cup holder niya. Ito kasi bottle holder lang. By the way, may nabibili accessories dito para hindi masyadong naggasgasan yan. After a month siguro, baka lumabas na yung listahan ng accessories. Then proceed tayo sa second row. Huwag na natin i-cut. Ayan. Isarado na lang natin yung pintuan. So by the way, hindi na tayo pupunta sa kabila kasi ito rin naman yung makikita natin sa side na to. Wow! Medyo iaabante ko lang. Ayan. So meron tayong LCD screen dito. At tignan nga natin kung gaano siya laki. Okay. Meron siyang 12.3 display. Okay? So laki niya, dalawa siya. Dito sa third row, tignan natin mamaya. And then, i-zoom ko na lang. Ayan, meron din siyang aircon controller dito. Separate, bukod pa yung nasa harapan. So, definitely talagang pang big time to. Sobrang big time niya, dalawa lang ang magiging komportable umupo. Kasi, itong part na to, ayan.
may nakaumbok. So, upo tayo sa kabilang side na lang. Umikot na lang din ako. At kung ako yung pasahero, hindi ako maboboring kasi may mga panonooran tayo. And please take note, describe ko lang sa inyo na meron tayong dalawang USB outlet dito na Type-C, 12 volts, na pwede tayong magdala ng keme-keme. Pero sa sasakyan na to, hindi na siya kagaya ng aking BIOS na meron pa akong extension na sinasaksak sa 12 volts. So meron din siyang HDMI para yung laptop nyo or sa cellphone nyo, pwedeng i-connect yan, makakapanood kayo dito. Meron din siyang outlet for headset. So, hindi lang natin mabubuksan ngayon. At try natin next time. Separate video for this one. So, buksan naman natin yung kanyang ito. Sa training namin, yung nga, medyo nakaangat to. Ayan, medyo maliit lang. Kasi nga yung battery nakalagay sa ilalim. So, let's proceed sa likod. Medyo mahirap lang pag sobrang tangkad nyo. Oops. Pero at least wag na lang tatangkad sa akin na 6-footer. By the way, I am 5'6", and ang build ko ngayon, medyo masel-masel na medyo may konting tiyan. 100 kilos po ako ngayon to describe to you, ha. So for me, yung tuhod ko, ayun, medyo pambata yung upuan na to or pang medyo maliit. Ngayon, ano yung makikita natin dito? Meron siyang buttons para ibaba to. Pero nakaupo kasi ako, kaya ayaw niya. So, merong USB outlet dito, Type-C. May dalawang cup holder. And meron din siyang buttons for incline and decline ng sandalan natin para komportable tayong umupo. Okay? And meron ding aircon vent pa dito. So, ang total aircon vent na nasa taas is 4. Dalawa sa third row at dalawa rin sa second row. So, tara, ikutan pa natin yung likod. So, by the way, ang init lang. So, lahat naman ng stockyard, ganyan eh, mainit talaga. So, ano nga ba yung makikita natin dito? Sa likod, muna ng Land Cruiser. From the top, spoiler, shark fin antenna rin sa taas niya. Ang taas eh. Okay? So, dito wala siyang pang sprinkle ng water. Banggitin natin kung ano yung nakikita natin, ha. So, syempre, Land Cruiser, Toyota logo, back camera, 4-eye sensors, ZX, HEB logo, at higit sa lahat, may tow hook na tayo dyan. And meron din siyang kick sensor, if in case na galing kayo sa parking, may karga-karga kayo, kick nyo lang sa gitna, basta nasa inyo yung susi, aangat naman siya. So ito rin yung isa sa nabago sa ating Land Cruiser. Tumaas siya. Okay? So this is my first time nakakalkalin to. At ibaba muna natin to. Okay. Ayan. Okay, ganyan lang siya. At yung tools niya, nakalagay sa gilid doon. Eh.
Ay, hindi pa. Doon, gilid. Dito pala, sorry. Okay. Masyado ako nanguhula. Ayan, no. Other tools. Yung EWD na kukunin nyo, huwag masyadong malaki, ha? Kasi baka hindi na ako masya dito. Yung jack ang hahanapin natin. Yung jack kasi na nakikilala ko, nalunod sa Titanic. So, please take note, para humaba yung buhay ng ating hatchback, huwag po natin hihilahin pababa kasi yung hydraulic niya masisira. Okay? So, pilitin nyo, talunin nyo na lang. Pag maliit kayo, pindutin nyo na lang to. Bago tayo pumasok at umupo, meron siyang tatlong set para sa upuan. Halimbawa, si owner, si driver 1, si driver 2. Si owner, 6-footer. So, siyempre, iba ang tingin niya sa kanyang side mirrors. Iba rin ang setups niya sa upuan niya. Si driver 1 is 5'6", si driver 3, 5. So, magkakaiba sila ng setup. Ganun yung pwede nilang isat dyan. Okay? So, common naman to. No need to discuss. Ito yung sa stability ng gulong, kung sino yung mas nangangailangan ng brake, doon niya ibibigay basta naka-on to para anti-skid. And ito yung sa kanyang hatchback para bumukas. And sa ilaw niya. O, tara, upo muna tayo. At ating buksan yung kanyang, so kailangan nakaano kayo, ha? Nakaapak sa brake. Ayan, marinig nyo. Okay. From left to right tayo, no? So ito, common naman to na, okay, then let's proceed. So ito very common sa radio. Pero focus tayo dito. Okay, lane keeping assist. Maganda dyan kapag long drive kayo at inantok kayo bigla, na wala kayo sa linya, ibabalik kayo and magbabibrate at magigising kayo. Ito naman is lane tracing assist. Ang maganda dyan, kung di naman kayo nagmamadali, set nyo na ng 80, no need na umapak sa silinyador at yun na siya. Pero kailangan kasi dito umaandar bago nyo ma-set up. Ayan, cruise control. Kailangan yun siya, naka-shift siya sa D at tapos umaandar din. Okay? So, cancel anytime tayo sa part na yan. And this is push start button at kailangan nakaapak ka para umandar siya. Lakas ng ulan. Yan. So medyo lumalamig na. Okay. Ito, dumami lang yung controls niya pero sa aircon pa din siya. Okay. Maganda lang dyan, meron siyang eco, heat or cool. At isa sa maganda sa kanya is meron siyang Nano X. Ang maganda sa Nano X na yan, yung aircon, yung hangin sa loob ng sasakyan natin, guys. Diba, lumabas na siya rito. Hihigupin niya sa ilalim. Lilinisin niya. So yung bubuga ulit na hangin, filtered ulit. Mas malinis ulit. Okay? Then sa baba natin is the view ng ating 360 degree. Tingnan nyo to. Oh, di ba ang lupit? May aero pang top view. So, kung may sasabit ba or wala, kalkalin nga natin, oh. Ayos! Ayos, oh. Ayun yung top view. Ito yung, ano. Sa settings natin, saka na lang na muna yan. Okay. Since 4-wheel drive to,
H4, dito ka lang muna. Full stop ka yan, ha. Pag gagawin mong L4, yan, 4x4, full stop. Yan. May mag-indicate doon. Okay. Push lang ulit, tapos brake natin. Okay? Then, electronic parking brake, auto hold. Especially maganda to, naka-on yung auto hold kapag traffic. May wireless charger tayo rito. And cup holder, pang malakasan. At meron tayong lalagyanan ng drinks. And please take note, bawal po yung mga karne at isa rito, mga gulay. Dahil ang sasakyan natin is Land Cruiser. So on lang natin to. Meron magbubuga ng hangin dito. Yan. Yun, yan. Itong maliit yung nagbubuga. Ito hinihigop niya. Okay? So off lang natin kasi hindi naman natin kailangan. Okay? Sa taas, buksan na rin natin. Ayan. So nahihila lang siya. Ngayon, ang susubukan natin, ayun. Sarado natin kasi yung buhay yan. Ayan. Okay, itong app is bubukasin dito sa side na to. Sarado lang natin yan guys, ha. Break na natin dito. May ilaw ba? Meron. Same as kabila. Itong kanyang rear view mirror, pakita rin natin na mag-a-atras tayo na. Kung ano yung mag-a-activate. Ayan. Naka-neutral. Naka-drive. Balik natin sa park. Ito, sticker. Naka-ano yata. Okay. Anyway, guys, if you're planning to buy this brand new Land Cruiser na HEV, you may contact me at 0993-909-3753. So, enjoy ako sa pag-vlog na to, kahit na sobrang init. May mga hindi pa ako alam na features. Kung nila yung mga alam ko, yun lang muna yung dinascuss ko. At huwag nyo naman sana akong i-bash. Okay? So, I hope to see you here in our Toyota dealership sa paglabas ng mga sasakyan ng gusto nyo dito. Okay? Bye!